Hindi ko inakala na isang gabi ay mabubunyag ang matagal ng itinatagong lihim ng pamilya namin. Lumaki akong may naririnig na bulong-bulungan tungkol sa isang sumpa. Isang madilim na pamana na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Akala ko noon, mga kwento lang iyon na ginagamit para takutin ng mga batang pasaway. Pero nang pumanaw si Lola Ising, napagtanto kong totoo pala ang lahat. Sa araw ng kanyang burol, abala ang lahat sa paghahanda. May ilang umiiyak, may ilan namang tahimik lang sa isang sulok. Pero ang higit kong napansin ay ang mga matatandang babae na nakaupo lang sa tabi ng kabaong. Walang imik, tila may hinihintay. Nagtanong ako sa isa kong tiyahin kung bakit parang kakaiba ang burol na ito kumpara sa iba. Pero tiningnan lang niya ako at sinabing hindi lahat ng patay ay natatapos ang misyon nila sa mundong ito. Pagkatapos ay iniwan na ako at pumunta ng kusina. Kinagabihan, habang lahat ay naghahantay ng huling dasal, napansin kong may kakaibang kilos ang ilan sa mga matatandang lalaki. Tahimik silang pumasok sa isang malit na silid sa likod ng bahay. Sumunod ako. Nagkubli sa dilim. At mula sa siwang ng pinto, nakita ko ang ginagawa nila. Nakapalibot sila sa itim na kandila. Nakaluhod si Tio Ernesto sa harap nito, ang panganay na anak ni Lola Ising. Nagumpisa ang ritual. Dumipa si Tio at ibinuka ang bibig niya sa hindi natural na laki. Sa loob ng ilang segundo, isang malagkit at madilim na likido ang lumabas sa kanyang lalamunan, kasabay ng sisiw na tila pilit hinuhugot mula sa loob niya. Hindi ito ordinaryong sisiw. Hindi ito isang buhay na nilalang na basta-basta na lang iniluluwa. Habang dahan-dahang lumalabas ito mula kay Tio, nag-iba ang kanyang itsura. Namutla siya. Nakita ko kung paano pinilit ng mga matatanda na lumapit si Elias kay Tio, isang batang kamag-anak namin. Nang bumuka ang bibig ni Elias, pilit inilipat sa kanya ang sisiw. Parang isang bagay na hindi dapat makita ng isang kahit sinong normal na tao. Hindi siya makapiglas. Hinawakan siya ng mahigpit. At sa isang iglap, pumasok ang sisiw sa kanyang lalamunan. Napaatras siya, nanginginig, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagdilim. Hindi ko na malaya na napatras din ako. Halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Ang pamilya ko, ang pamilya namin, ay may ginagawang hindi kailanman inakala na posible. At sa gabi ngayon, nalaman ko ang isang bagay na hindi ko na kailanman mabubura sa isipan ko. Ang sumpa ay hindi natatapos sa isang henerasyon. Ito ay paulit-ulit na isinasalin. At hindi lang ito basta kwento na bulong-bulungan lang. Nang ganap nang lumipat ang sisiw kay Elias, nanatili siyang nakaupo sa sahig. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Tila sinisikmura. At marahan niyang hinimas ang kanyang lalamunan na parang may bumara. Hindi siya makapagsalita. Nakatingin lang sa malayo na parang wala sa sarili. Tahimik lang ang paligid. Walang nagtangkang magsalita. At tila ay may hinihintay na susunod na mangyayari. Bumuntong hininga ng malalim si Elias. Abot-abot ang kanyang paghinga. Para siyang nauuhaw. Pero hindi sa tubig, kundi sa isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay nag-iba. Tila may kung anong puwersang pumalit sa dati niyang sarili. Hindi na siya ang dating batang nakilala ko. Isang nilalang na mas matanda kaysa sa kanyang edad ang nakapaloob sa kanyang murang katawan. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit kay Tio Ernesto at tinapik siya sa balikat. Isang senyalis na nagsasabi na tanggap na ang lahat ng mangyayari.
Wala nang dapat sabihin. Sa loob ng bahay, ramdam ko ang kakaibang lungkot at takot. Ang dating malakas na si Tio Ernesto ay halos hindi na makabangon mula sa kanyang higaan. Ang kanyang balat ay namumutla at ang kanyang katawan ay lalong nangihina sa bawat pagdaan ng oras. Hindi na siya kumakain. Hindi na rin siya nagsasalita. Para siyang isang nilalang na unti-unting nauupos tulad ng kandilang nauubos ang liwanag. Nang sumapit ang hating gabi, isang nakapangingilabot na ingay ang pumuno sa buong bahay. Isang mahaba at malalim na hininga na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napabangon ako mula sa higaan at dahan-dahang lumapit sa silid ni Tio Ernesto. Nang bumukas ang pinto, nakita ko siyang nakahiga pero hindi na siya gumagalaw. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Ang kanyang balat ay kulay abo na at ang kanyang mga mata ay dilat pero wala ng buhay. Ibig sabihin talaga, hindi iyon basta-basta isang ritual lang, kundi isang kasunduan. Ang sino mang nagpasa ng sisiw ay unti-unting nawawala. Para bang kinakain ng madilim na puwersang hindi nananahan sa kanila. Ang kanilang katawan ay nawawalan ng sigla. At sa loob lamang ng ilang oras, tuluyan na silang maglalaho. Kinaumagahan, nang makita ng mga kamag-anak ang katawan ni Tio Ernesto, tahimik lang silang nagtipon-tipon. Walang luha, walang iyakan. Alam nilang ito na ang nakatakdang pangyayari. Dinala nila ang katawan sa gubat at doon, sa isang hukay na hindi kailanman mamarkahan, inilibing siya kasama ng lihim na hindi kailanman malalaman ng iba. Matapos ilibing ni Tio Ernesto, tumatak sa isipan ko, ang sumpa ay hindi lang isang pamana. Isa itong hukay na walang sino mang makakatakas. At ang sino mang sumubok na tumanggi sa kanyang papel ay walang ibang hahantungan kundi ang tahimik na pagkawala. Bumalik ang lahat sa dati, o iyon ang akala namin. Walang nag-usisa, walang nagtangkang balikan ang mga nangyari. Para bang isang normal na gabi lang ang lumipas. Pero sa kaibuturan ng bawat isa sa amin, alam naming hindi ito natapos. Ito ay isang siklo na walang wakas. Isang sumpang magpapatuloy hanggang may isang bagong sisilang na tagapagmana. Lumipas ang ilang araw mula nang mailipat ang sumpa kay Elias. Sa unang tingin, para siyang isang normal na bata. Tahimik, matipid sa salita, at hindi mahilig makahalubilo. Pero sa loob ng bahay, alam naming may malaking pagbabago sa kanya. Madalas siyang nagkukulong sa kwarto. Hindi halos lumalabas, maliban na lang kung tinatawag para kumain. Kung dati ay masigla siyang tumutulong sa gawaing bahay, ngayon ay tila wala siyang pakialam sa paligid. Sa tuwing dumidilim na ang langit, nagiging mas kakaibang kilos niya. Hindi na siya natutulog sa tamang oras. Sa halip, gising siya sa kalaliman ng gabi, nakaupo sa sahig at nakatitig sa kawalan. Minsan, naririnig namin ang mahihinang tunog mula sa kanyang kwarto. Tila may bumubulong sa kanya. Isang tunog na hindi namin maintindihan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalabas ang tunay na epekto ng sumpa. Isang madaling araw, naalimpungatan ako sa isang kakaibang ingay sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko si Elias sa may likod ng bahay. Nakatayo siya sa gitna ng damuhan. Hindi gumagalaw, pero parang may hinahanap. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Ang pakiramdam ko ay parang may isang bagay na hindi dapat makita ng sinong tao. Kinabukasan, nagulat ang buong pamilya
nang may natagpo ang mga patay na hayop sa paligid ng baryo. Mga manok, aso, at kambing. Lahat sila ay nakahandusay. Walang dugo at parang natuyo ang katawan. Agad na kumalat ang takot sa buong baryo. Alam ng matatanda kung anong ibig sabihin nito. Ang bagong tagapagdala ng sumpa ay natuto na sa kanyang kakayahan. Sa sumunod na mga linggo, lalong lumala ang kakaibang pag-uugali ni Elias. Minsan nakikita siyang lumalabas ng bahay ng 10 oras ng gabi at bumabalik ng hindi man lang nagpapaliwanag kung saan siya galing. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kakaibang ningning. Parang hindi na siya tao. Ang kanyang balat ay unti-unting pumapayat. Pero ang kanyang lakas ay hindi humihina. Sa katunayan, naging mas mabilis siya. Mas matalas ang kanyang pandinig. At tila nararamdaman niya ang presensya ng kahit sino sa paligid. Isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinundan ko si Elias nang hindi niya alam. Nagtago ako sa likod ng puno habang pinagmamasdan siyang naglalakad papunta sa kakahuyan. Nang makarating siya sa isang madilim na bahagi ng gubat, bigla siyang tumigil at lumuhod. Doon ko nakita ang hindi ko kailanman inakala na mangyayari sa harapan ko. Mula sa kanyang bibig, isang maliit na sisiw ang dahan-dahang lumabas. Nakita kong hinawakan niya ito gamit ang 2 kamay. Tila inaalagaan. Pero ang mas nakakatakot ay ang sunod niyang ginawa. Ibinuka niya ang kanyang bibig at muli, nilunok niya ang sisiw na kanina lang ay inilabas niya. Parang isang ritual na ginagawa niya sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero ramdam kong ito ang paraan niya ng pagpapalakas. Dahan-dahan akong umatras pabalik sa bahay. Nanginginig ako, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa takot na nakita ko. Ang batang dati naming kilala ay wala na. Siya na ngayon ang bagong tagapangalaga ng sumpa. Hindi ko alam kung ano pa ang kaya niyang gawin. Pero isang bagay ang sigurado ko, hindi lang ito matatapos sa kanya. Hindi ko alam kung sino ba sa mga kamag-anak ko ang susunod na pamamanahan. Maaaring isa sa pinsan ko, tiyahin ko, kapatid ko, o maaaring ako na ang susunod. Sa isang malayong baryo na natatakpan ng matataas na puno at makakapal na ulap ng gabi, isang matandang lalaki ang nakahiga sa isang lumang papag. Si Lolo Simeon. Ang pinakamatandang miyembro ng kanilang angkan ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang kanyang katawan ay halos butot balat na lamang at ang kanyang mga mata ay halos hindi na mabuksan. Alam ng lahat na hindi lang ito simpleng pagkamatay. Ito ay isang pagsasali ng isang lihim na pamana. Ang itim na perlas na taglay niya sa loob ng maraming dekada. Sa loob ng bahay, isang pulutong ng kanyang mga kamag-anak ang nagtipon. Lahat sila ay tahimik, nakikiramdam. Hindi alam kung anong susunod na mangyayari. Sa isang sulok, nakatayo si Inigo, ang paboritong apo ni Lolo Simeon. Hindi to dahil sa siya ang pinakamasunurin o pinakamabait, kundi dahil siya ang nakatakdang tumanggap ng iniingatang yaman ng kanilang pamilya. Mabigat ang hangin sa loob ng silid. Ang bawat paghinga ni Lolo Simeon ay parang isang malalim na pag-ungol ng isang hayop na malapit ng bawian ng buhay. Alam niyang hindi na siya magtatagal at kailangan ng ipasa ang perlas bago mahuli ang lahat. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at mula rito ay lumabas ang isang maliit, makintab at napakaitim na perlas. Ito ang sentro ng kanyang kapangyarihan, ang lihim na nagpapanatili sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon bilang isang nilalang na hindi pangkaraniwan.
Nanlamig si Inigo. Hindi niya alam kung dapat niyang tanggapin ito. Pero wala siyang pagpipilian. Sa isang iglap, kinuha niya ang perlas gamit ang kanyang bibig. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa bigat ng responsibilidad na kanyang papasanin. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig, at bago magbago pang isip niya, nilunok niya na iyon. Isang matinding hapdi ang dumaloy sa kanyang katawan. Para bang may apoy na dumadaan sa kanyang ugat. Ramdam niya ang paggalaw ng kakaibang enerhiya sa kanyang dibdib. Isang malamig, pero nakapapasong puwersa na pumupuno sa kanyang pagkatao. Napapikit siya, at sa loob ng kanyang isipan, biglang nagpakita ang imahe ng isang napakalaking nilalang na may matatalas na kuko at pulang mata. Para bang isang bahagi ng kanyang sarili ang nagising mula sa matagal ng pagkakatulog. Habang hinugot ni Lolo Simeon ang kanyang huling hininga, bumuka ang kanyang mata sa huling pagkakataon. Ang dating mahinang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyang naglaho na. At sa isang iglap, bumagsak ang kanyang katawan. Wala ng buhay. Ang matandang aswang ay tuluyan ng namaalam. Sa loob ng bahay, tahimik ang lahat. Alam nilang wala silang magagawa kundi tanggapin ang bagong yugto na nagsimula. Si Inigo ay hindi na magiging tulad ng dati. Sa gabi ngayon, isang bagong nilalang ang isinilang at isang sumpa ang naipasa sa panibagong tagapagdala. Ang itim na perlas ay nasa kanya na ngayon. Matapos ang ritual, naramdaman ni Inigo ang hindi maipaliwanag na kilabot sa kanyang katawan. Para bang may malamig na kamay na dumadaan sa kanyang gulugod. At ang kanyang mga mata ay tila lumalabo at lumilinaw sa magkaparehong oras. Ang paligid ay mas malinaw na ngayon. Kahit sa pinakamadilim na sulok ng kanyang silid, ang tunog ng mga insekto sa labas ay tila lumakas. Ang tibok ng kanyang puso ay ramdam niya sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Habang lumilipas ang mga oras, hindi siya mapakali. Ang kanyang balat ay parang nagiinit. Hindi dahil sa lagnat kundi dahil sa kung anong nagbabagong enerhiya sa loob niya. Nagsimulang sumakit ang kanyang sikmura. Isang uri ng gutom na hindi niya pa nararanasan noon. Pakiramdam niya ay may hinahanap ang kanyang katawan. Isang bagay na hindi niya mawari. Pagdating ng hating gabi, hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya mula sa kanyang higaan at parang hinahatak ng hindi mapigilang puwersa. Lumabas siya ng bahay. Tahimik ang paligid. Pero sa loob niya, parang may dumadagundong na sigaw na pilit na kumakawala. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero ang kanyang katawan ay parang may sariling isip. Dinala siya sa masukal na bahagi ng baryo, sa isang lugar na hindi masyadong dinadaanan ng tao. Huminto siya sa ilalim ng isang punong kahoy at doon niya naramdaman ang matinding pagbabago. Napaupo siya sa lupa. Pinipigilan ng matinding sakit na bumabalot sa kanyang likod. Parang may gustong lumabas. Isang bagay na pilit niyang tinatanggihan. Unti-unting nanigas ang kanyang katawan at kasabay ng malamig na simoy ng hangin, naramdaman niya ang biglang pagputok ng kanyang balat sa likod. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kalayaan. At nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, mas mahaba na ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga kuko ay naging matalim at ang kanyang mga balat ay naging mas makapal at mabalahibo. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang sarili sa anino ng puno. Hindi na ito ang dating anyo niya. Siya ay isa ng ganap na aswang. Bumilis ang paghinga niya, pero kasabay nito, unti-unti rin niyang natatanggap ang kanyang bagong anyo. Hindi niya alam kung paano, pero may pakiramdam siyang ito na ang kanyang kapalaran. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin na lang ito
Isang matinding gutom ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa kaysa kanina. Isang gutom na hindi kayang puna ng karaniwang pagkain. At alam niya kung paano ito mapapawi. Sa parehong baryo, may isang babaeng buntis na mahimbing na natutulog sa kanyang maliit na kubo. Hindi niya alam na isang nilalang ang nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Si Inigo ay hindi na ang dating siya. Ang gutom na bumalot sa kanya ay hindi na pangkaraniwan. At sa isang iglap, lumipad siya patungo sa bubong ng kubo. Ang kanyang katawan ay tila isang anino na halos hindi marinig. Dahan-dahan siyang lumapit sa bubungan at naramdaman niya ang malakas na tibok ng puso ng babaeng natutulog sa loob. Ang amoy ng dugo nito ay umaakit sa kanya. Parang isang matamis na prutas na hinihintay niyang lapain. Isang mahinang kaluskos lang ang lumabas mula sa bubong at sa isang iglap, unti-unting bumukas ang kahoy ng bubungan. Lumabas ang mahaba at manipis na dila ni Inigo na dahan-dahang lumusot sa siwang ng bubong. Hinanap nito ang tiyan ng buntis na walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanya. Nang matagpuan ang tamang lugar, dahan-dahang lumusot sa loob ng tiyan ng babae ang dila niya. Parang isang karayom na unti-unting tinusok ang laman. Nagsimula siyang sumipsip. Unti-unting hinuhugot ang sigla ng sanggol sa sinapupunan ng babae. Sa isip niya, mas masarap ito sa kahit anong pagkain na natikman niya. Ang init ng buhay ay pumuno sa kanyang katawan at ang gutom na kanyang nararamdaman ay unti-unting nawawala. Pero bago pa niya maubos ang lahat, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng kubo. Nagising bigla ang babae. Tila may naramdamang kakaiba. Naputol ang kanyang ginagawa at agad siyang umurong. Sa isang iglap, nawala siya sa bubong at bumalik sa dilim ng kagubatan. Hindi iyon ang kanyang inaasahan. Hindi pa siya sanay. Hindi pa niya lubos na alam ang kanyang kakayahan. Pero isang bagay ang sinisigurado niya. Hindi iyon ang kanyang huling biktima. At sa susunod, hindi na siya mabibigo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ang ika-18 kong kaarawan. Dumating na. Sa buong buhay ko, palagi kong iniisip na ang araw na ito ay magiging espesyal. Isa itong bagong simula. Ang opisyal na hakbang patungo sa pagiging ganap na babae. Pero ang hindi ko alam na ang mismong araw na ito ang babago sa buhay ko magpakailanman. Mula pagising ko, pakiramdam ko ay may kakaiba sa katawan ko. Hindi lang ito ang tipikal na kaba na nararamdaman ng isang debutante, kundi isang uri ng pag-init sa loob ng aking katawan. Isang matinding pakiramdam na parang may gustong kumawala sa loob ko. Sa buong araw, pilit kong binaliwala ito at inisip na baka dahil lang ito sa excitement. Naging masaya ang buong araw. Dumating ang ilan kong mga kaibigan. Nagdiwang kami at nagkaroon ng simpleng salo-salo sa bahay. Pero habang lumalalim ang gabi, palakas ng palakas ang kakaibang pakiramdam ng katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero ramdam kong unti-unting nag-iiba ang aking katawan. Nang mag-alisan ng mga bisita, saka nagsimulang lumabas ang tunay na pagbabago. Nagsimula akong pawisan ng malamig kahit hindi mainit ang paligid. Ang balat ko ay tila lumalim ang kulay at ang aking mga kuko ay tila humahaba. Nang tumingin ako sa salamin, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Ang mga mata ko ay kumikislap sa dilim at ang aking katawan ay nag-uumpisang gumaan na parang may bumabawas dito. Habang sinusuri ko ang sarili ko, ramdam ko ang biglang pagsakit ng aking sikmura. Tila may gumagalaw sa loob ko. Lumalim ang hinga ko. Nanginginig ang buong katawan.
Napayuko ako sa sahig. Hawak ang tiyan ko habang unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Parang may bumubulong sa utak ko. Isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Napayakap ako sa sarili ko nang bigla kong maramdaman ng matinding sakit sa likod ko. Para bang may pumupunit sa balat ko. Pinilit kong hindi sumigaw, pero hindi ko na kinaya. Napaluhod ako sa sahig habang nararamdaman ko ang dahan-dahang paghiwalay ng aking katawan sa kalahati. At sa isang iglap, bumagsak ang ibabang bahagi ko sa sahig. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Parang isang masamang panaginip. Pero totoo ito. Ang aking katawan ay walang kalahating bahagi. Pero hindi ako namamatay. Sa halip, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa akin. Naramdaman ko ang kakaibang lakas sa katawan ko na para bang bigla akong naging magaan. Tumingin ako sa bintana at tila may bumubulong sa akin na lumabas. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang akong lumipad palabas ng bintana na parang alam ko kung paano ito gawin kahit hindi ko pa kailanman nagagawa pa. Sa labas naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking mukha. Ang paligid ay tahimik, pero sa loob ko ay may bumubulong. Isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Parang may hinahanap. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang pakiramdam ng gutom ay nagsimulang bumalot sa akin. Pero hindi to gutom para sa pagkain na nakasanayan ko. Isang kakaibang uhaw ang bumabalot sa aking katawan. Isang pangangailangan na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano, pero hinayaan kong dalhin ako ng hangin. Nagpalutang-lutang sa ere. Ang katawan ko ay gumagalaw ng kusa. Para bang may isang nilalang sa loob ko na kumukontrol sa akin. Sa loob ng ilang sandali, napagtanto kong hindi na ako isang normal na tao. Isang hindi maipaliwanag na takot at pananabik ang bumalot sa akin. At doon, sa unang pagkakataon, alam kong hindi na ako katulad ng dati. Nagising ako kinaumagahan na parang wala akong natatandaan. Ang buong katawan ko ay nanginginig at pakiramdam ko ay sobrang pagod ako. Nang tingnan ko ang sarili ko, pareho pa rin ako. Buo ang katawan ko, pero may bahid ng dugo sa aking damit. Hindi ko alam kung kanino iyon. Tumayo ako at mabilis nagpunta sa banyo. Pilit hinuhugasan ng dugo sa aking balat. Pero kahit anong gawin ko, hindi nawawala ang pakiramdam ng matinding kaba. Parang may ginawa ko na hindi ko matanggap. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, nagbalik ang isang malabong alaala. Mga imahe ng madilim na kalangitan. Pakpak na pumapagaspas. Isang bahay na hindi pamilyar sa akin. At ang pinakakinatatakutan ko, isang figura ng isang babae sa loob ng bahay na iyon. Nakahiga. Walang malay. Napatras ako at hinawakan ang dibdib ko. Pilit pinapakalmang sarili. Sa buong maghapon ay hindi ko magawang kumilos ng normal. Sa pagkainan, hindi ko halos malasahan ang pagkain. Sa tuwing isasara ko ang aking mga mata, bumabalik ang kakaibang pakiramdam. Ang gutom, ang kasabikan, ang uhaw na hindi ko maintindihan. Kinabukasan ay hindi ko na kinaya ang takot. Agad akong nag-impake ng ilang gamit at nagdesisyong umuwi sa probinsya kung saan lumaki ang aking ina. Hindi ko pa alam kung anong itatanong ko sa kanya, pero kailangan kong malaman ang totoo. Pagdating ko sa lumang bahay namin sa probinsya, sinalubong ako ni Mama. Kita sa kanya mukha ang gulat nang makita niya ako. Para bang alam niya na kung bakit ako bumalik. Hinawakan niya ang mga kamay ko at dinala ako sa isang tahimik na silid sa likod ng bahay. Sa loob ng silid, napansin ko ang mga lumang gamit, mga lumang kahon.
bote ng kung ano-anong likido at isang antigong salamin na may kakaibang ukit. Doon ramdam ko ang bigat ng hangin, parang may itinatagong lihim na matagal nang nakatago. Tumayo ako sa gitna ng silid. Hinintay ko kung ano man ang sasabihin ng aking nanay. Alam kong may sasabihin siya. At alam kong ang sasabihin niya ang magpapabago sa buhay ko. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila bumigat habang hinihintay ko ang bawat galaw ng aking nanay. Pinagmasdan ko siyang umupo sa lumang kahoy na upuan at hinaplos ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Sa larawan, nakita ko ang isang babaeng kahawig ko, pero mas bata. Nang tumingin ako ng mas maigi, napagtanto kong ito ang aking nanay noong kabataan niya. Bumuntong hininga siya at tila nagdesisyong sirain ang katahimikan. Binuksan niya ang isang kahon sa tabi niya at inilabas ang isang malit na bote na may lamang itim na likido. Dahan-dahan niyang itinapat ito sa liwanag ng kandila at doon ko napansin ang kakaibang lagkit ng laman nito. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may pakiramdam akong konektado ito sa akin. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang aklat, puno ng mga sulat kamay na hindi ko maintindihan. Ang mga pahina ay may mga guhit ng isang nilalang na may pakpak at may kakayahang humiwalay sa katawan nito. Isa itong manananggal. Nanlalamig ang mga kamay ko habang dahan-dahang bumaliktad ang bawat pahina. Ipinapakita ang mga lumang kwento ng aming angkan. Ang mga babaeng pinagpasapasahan ng sumpang ito sa bawat henerasyon. Hindi ko na kailangang tanungin pa kung bakit niya ipinapakita ito sa akin. Alam kong itong sagot sa mga tanong ko. Ang sumpa ng pagiging manananggal ay hindi lang basta isang alamat. Isa itong realidad at ako na ngayon ang bagong tagapagmana ng lihim na ito. Ang dugo sa aking katawan ay nagmula sa lahi ng mga nilalang na lumilipad sa gabi. Naghahanap ng biktima upang mapawi ang gutom na hindi napapatid ng normal na pagkain. At ngayon, sa tamang edad ko na 18, ako na ang susunod sa sasailalim sa kapalarang ito. Isang kapalarang hindi ko pinili, pero hindi ko rin matatakasan. Ayaw ko sanang tanggapin. Pilit kong nilabanan ang katotohanan ng isa na akong ganap na manananggal. Pero habang lumilipas sa mga araw, naramdaman ko ang sumpa sa aking dugo. Hindi ito isang bagay na maaring pigilan o itanggi. Tuwing sasapit ang dilim, dumarating ang hindi mapigilang gutom na tila sumusunog sa loob ng aking katawan. Pilit kong nilabanan, pero ang katawan ko mismo ang nagtataksil sa akin. Ang pagnanasa ay hindi lamang basta gutom. Ito ay isang pangangailangan na hindi ko kayang suwayin. Isang gabi, sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap na labanan ito, muling nangyaring hindi ko mapigilan. Sa gitna ng gabi, naramdaman kong unti-unting nagbabago ang aking katawan. Hindi ko na kinayang sakit ng pagpipigil. Nasa lahi namin ito. Kahit pigilan ko, walang saysay. Alam kong darating ang araw na tuluyan kong tatanggapin ang aking kapalaran. Hindi ko na kayang labanan ng gutom na nagpapahirap sa akin. At sa kabila ng lahat ng pagtanggi ko, sa unang pagkakataon, tuluyan na akong sumuko sa sumpa ng aming dugo. Sa kabila ng pangamba at takot, pilit akong naghanap ng solusyon. Paulit-ulit kong tinatanong ang aking nanay kung may paraan bang takasan ng sumpang ito. Pero isa lang sagot niya. Wala. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na bote ng langis. Sinabi niyang ito ang gagamitin ko tuwing magpapalit ako ng anyo upang hindi ako mahirapan. Pinagmasdan ko ang bote. Umaasang itong sagot sa aking problema. Pero sa loob-loob ko, alam kong isa lamang itong patunay na wala na akong ibang pagpipilian pa.